Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 11 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga o 31 ng umaga. Alas 6:31 nag-umpisa ako. Kaya matatapos ako ito ay mag-aalas 7. Direct po dito sa Los Angeles, California ay nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kay Marcolita. Opo, i-discuss po natin yung kabuuan at hanggang yung huling balita ngayon. Pero iuugnay ko po yan sa hinintay ko talaga hinintay ko talaga na makulong muna bago ako magsalita ng ganito. Ngayon, ang title ko po ngayon ay Nagbunga Na o Idle Word ni Marcolita, ni Rodante Marcolita kay Jinggoy, nagbunga na. Yan po, kaya hinintay ko muna eh. Ngayon, at dahil sa nakikita na natin ng ating dalawang mata, hindi ba? O undoubtedly, hindi ba? Or without controversy, ay ayan na, hindi ba? Nakikita na natin. Kasi po, nung ikikwento ko lang po ha, nung naandyan sila sa Senado, ay ako ay nabubuwisit dahil pinapanood ko yung investigasyon, ginagawa lang nilang katatawanan ginagawa nilang joke o ay kung gusto nating manood ng mga circus o yung mga clown ay punta tayo sa mga nagpapalabas, hindi ba? Ayan ay hearing po yun Hearing, tapos hindi lang isang bisis Kung isang bisis lang, okay sana pero paulit-ulit Nung sinabi ni Marcolita kay Jinggoy Estrada na safe ka na, hindi ba? Ay anong kinalaman nun? Hindi ba? Safe ka na. At siguro yung panghuli ay patanong na Kaya nga niluluko lang hindi ba? Oh, Jinggoy, safe ka na. O ganun Ay nagalit na si Jinggoy, hindi ba? Ay kasi nga parang minamagnify yung ang iniimbestigahan kasi ay yung flood control Ay nadawit pala si Jinggoy diyan sa Bulacan, hindi ba? Ay hindi naman sa taga Bulacan. Ayan po hindi ba? Oh, pero ang binabanggit ko po dito, idle word po yun Idle word. Hindi nila dapat sabihin yun. Kasi una-una, ang laki ng bayad Diyan ang laki pala ng nagagastos diyan sa Senado. Hindi ba? 25 million daw per day ay hindi ba? Nasasayang lang kung ganun na formal. Hindi po ba? Formal ang usapan ay bigla silang magbibiro na ganun. Idle word po yun. At pagbabayaran nila. Nasa isipan ko po noon, mga kababayan, mga minamahal, nasa isipan ko po noon na ay tika muna, ay pagbabayaran nila yan. At ako po, pag nag-isip ako ng ganyan, may nangyayari po. Opo, may nangyayari. Kasi nga, alam ko yung mga nakasulat sa Biblia na
ay ang ganda ng usapan, bigla mong, ay ang dami ko na po na nakita na ganyan, biglang ginugulo ang usapan o nagbibiro, ay maganda sana kung walang walang apektado ay apektado po Kasi nga ay milyon po ang nanonood Tinitingnan sino ang nagnakaw ng flood control tapos biglang sasabihin, safe ka na. Hindi ba? At hindi lang isang bisis, maraming bisis. At yung panghuli patanong na Oh, Jinggoy, safe ka na. Oh, ay siyempre wala. Sino ka para magsalita ng ganun? Sa bagay ay mataas siguro ang tingin nila sa sarili nila kasi nga ay Blue Ribbon Committee sila Siya ang naging chairman Ay hindi po ganun kasi may mas mataas pa sa inyo ang Diyos. Hindi ba? Na ang sabi ay for every idle word nga that a man may speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po nakasulat At ako pinaniniwalaan ko yan. Although na hindi natin alam kung ano yung kailan ba yung day of judgment o ngayon ba yan o bukas o ay bahala ang Diyos dyan, hindi ba? Pero ang alam ko po, pag ako ay nag-isip na ganun, na pagbabayaran nila, ay pagbabayaran talaga nila yan. Hindi ba? At kahapon ay naumpisahan ko na Kaya nga itutuloy ko na lang po At hindi lang po yan. Yung pa rin sa sumpaan o nangako sila dyan sa Senado na hindi sila mag-iiwanan si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada. Ay idle word po yun Idle word na walang iwanan daw sila. Ay ngayon, ang advice ko lang sa kanila, ang advice ko lang, at dapat ito ay seryosohin nila, bawiin nila yung ginawa nila. Kasi nga tingnan mo ngayon, nakabilanggo sila. Ako nga, hindi ko na iniisip na mabibilanggo sila ulit kasi nga ay siyempre ay magtatanda na kako yan. Pero may binitiwan silang salita, hindi ba? Na walang kwenta. Walang iwanan, sabi nila Ayan po, hindi ba? Ako sinasaysay ko lang po Kaya ganyan siguro ang nangyayari. Matanda na sila, hindi ba? Natuto na sila, pero ay ganun pa rin Hindi ba? At wala akong nakikitang remedyo dyan kung hindi bawiin nila yung sinabi nila. Walang iwanan ay mayroong bang ganun? Hindi nga sila sabay yan Hindi sila sabay na nakalaya Hindi ba? Adi iniwanan din. Hindi ba? Hindi ko lang alam kung sino ang unang nakalusot Yung kaso kasi nila nadilyot ng nadilyot si Jinggoy unang nakalaya. Tapos sumunod naman si Bong Revilla. Pero mas maganda ata yung desisyon kay Bong Revilla. Kasi naidiin yung naidiin yung si Cambre ba yun? Yung attorney Cambre. Yun ang tumanggap daw ng pera ay namatay sa kulungan, di ba? Ayan na nga, hindi ba? Ngayon ay ito nga sinabi niya kay Jinggoy, safe ka na. Ay maraming beses ay sinasayang lang niya ang resources ng Senado. Kung ganun, wala namang kwenta yan Bakit? Diyos ba siya? Para sabihin na safe na? Hindi di ba? Ngayon, ito naman si Jinggoy, nagbunga na rin ang sumpaan nila ni Bong Revilla. Ayan nga. Yan ang sinasabi ko mga idle word kasi
na kung minsan pinapalakpakan pa ng mga tao. Pero ako, na natatakot ako pag mayroon nagsasalita na idle word. Opo, ay ang dami na po niyan. Si Irap lang Si Irap, dyan sa Lunita, doon sa Lunita Grandstand, nung nag-inauguration siya doon, ay ginamit niya yung salita ng Panginoon. Walang kaibigan, walang kamag-anak, huwag niyo akong subukan. Sabi niya ay putris ka ako, bakit sasabihin niya, huwag niyo akong subukan, ay Diyos lang ang nagsalita niyan. Ay pero siguro ay yung writer niya magaling di ba? Yung writer po yan Ay siya ang nagsalita, ay natanggal siya. Kinabahan ako po noon, nung sinabi ni Irap na huwag niyo akong subukan. Hindi ba? Ay palakpakan po ang mga tao pero idle word po yun At nakikita ko po ang ibang artista kahit na gumagamit yan ay may precaution. May precaution po Kasi narinig ko rin si Vilma Santos na pinipilit nung nag-i-interview sa kanya na parang ganun ang sabihin, huwag niyo akong subukan. Ay ang sabi ni Vilma Santos ay do not put the word in my mouth. Sabi niya parang ganun na rin. Pero aywan ko kung nasambit niya o hindi. Pero parang binawi niya kasi nga ay tumatakbo naman si Kwan noon sa Batangas, gobernur ata kung ano yan tinatakbo niya. Hindi ba? Ayaw niyang sabihin na huwag niyo akong subukan. Hindi ba? Idle word po yun Ay noon pa yung palabas ni Maricel Soriano. Pinapanood ko yan kasi idolo ko yan si Maricel Soriano I am that I am. Parang ang title niya I am I am that I am. Ay idle word po yan. Ay hindi nagtagal yung show. Hindi nagtagal. Yung I am that I am. Kasi salita po ng Diyos yun na ginamit nila doon sa TV show. Ay ako po ay matandain po kasi ako Kaya alam ko yan. Ngayon, ito ang isa po na tinitignan ko po dyan, itong totoo kaya ang hiling ni Mike Defensor, huwag mong sabihin ang aking pangalan. Kasi nga, ito po kaya puro mga idle word po ito Opo. Nagbigay daw ng 35 million si Mike Defensor. Ngayon, iisa lang ang kahilingan. Iisa lang daw Ano yun? Sabi naman nung radio announcer. Ano po yun? Ay, huwag mong sabihin ang aking pangalan o aming pangalan. Ilihim na lang daw yung donation. Ayan po Hindi ba? Ngayon, ako pa kasi ay iniisip ko, totoo kaya na sinabi yun ni Mike Defensor? Ay walang natin, hindi ba? Ngayon, kung nagsisinungaling ito si Marcolita, dagdag yan sa kaso dagdag yan sa Panginoon. Yung kaso niya sa Panginoon. Kasi nagsisinungaling siya nung sinabi niya na iisa lang ang kanilang kahilingan. Sabi niya hindi ba? Ano po yun? Ay sigurado po tayo Kasi tinanong pa siya ulit ano po yun? Ano yung kahilingan, hindi ba? Ay sinabi niya huwag na raw banggitin ang kanilang pangalan. Ayan po hindi ba? Ngayon, ang tanong ko dyan, totoo kaya yun? Palagay ko lang hindi totoo yun.
Palagay ko lang. At baka mag-away na itong dalawa kasi hindi naisabit na, hindi ba? Si Mike Defensor pero hindi ko muna tatalakayin yan kasi dito lang muna ako kay Jinggoy Estrada at saka kay Marcolita. Mga walang silbi, hindi ba? Mga walang silbi kasi nga nasa hearing kayo Magsasalita kayo ng ship ka na. Ano? Niluluko lang nyo lang mga tao. Hindi ba? Niluluko nyo lang. Kaya nga, paparusahan kayo kako ng Diyos. Kasi nga, mga idol word Hindi ba? At yung nga, itong gusto kong i-follow up ito, totoo kaya ito si Mike Defensor na sinabihan niya, palagay ko hindi niya sinabi na huwag mo nang banggitin ang aming pangalan. Paano hindi mababanggit yan na ang donation po kasi ay magbabayad ka ng tax Opo, yung nag-donate pala. Pero ang alam ko niyan ang income kasi po yan income lahat ng income mo, ililista mo. Halimbawa, binigyan ako ng ayuda ng gobyerno. Dito, parati nagbibigay po ng ayuda Stimulus fund. Dati, sa 1 year, nakakadalawa kami $1,000, ganun. Stimulus fund. Sinusulat mo yun sa income mo at yung income mo may tax yun. Kaya parang nababawi din ng gobyerno. Halimbawa nakakuha ako sa isang taon, $3,000 kung minsan pag inad yun, dumadami naman yung tax mo kasi may mga bracket dito yung mga tax Pag umabot ka na ron, ay malaki ang tax mo. Ayan po kaya nire-record dyan kung naka-receive ka at pati din yung nagbigay sa'yo. Sino nagbigay sa'yo? Hindi ba? Aywan ko lang, pati pala yung nagbibigay ng tax. Ngayon ko lang din nalaman yan. Pero ang alam ko, yung income mo may tax yun. Di ba? Ngayon ay ito na Matthew 12 verse 36 hanggang 37. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it on the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon ay si Jesus Christ po nagsalita nito At ang salita po ng Diyos, hindi nawawala yan o hindi magkakabula. Ang sabi niya, ang salita ko ay hindi magkakabula. Heaven and earth nga will pass away, but my word will not pass away until it is accomplished. Until it is accomplished ay hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko ito. For every idle word that man may speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po, Ngayon, ito si Marcolita, sinabi ko na yung pagsalita niya na safe ka na, idle word po yan. Kaya nga ganyan. Kaya alam ko na ang mangyayari sa kanila. Idle word For by your words, hindi ba? You will be justified, and by your word, you will be condemned. Ayan po. Hindi ba? Bakit kasi nagsasalita sila ng ganyan? Tanungin nga natin sila, bakit ang hilig nilang magpatutsada? Hindi ba? Ayan tuloy ang nangyayari. Kaya kung minsan, mas kinabibiliban ko na si Pinuno Si Leong Guerrero, hindi ba? Kahit na inaamin niya na wala siyang pinag-aralan, pero pag tingnan mo siya, parang matalino. Hindi ba? Kasi nasa Biblia po yan
Ang walang alam daw o walang pinag-aralan o walang wisdom, pagtahimik lang ay napagkakamalan na wais o matalino. Ay hindi ba? Oh, ay ito po ang pangalawang verse, ano? 1 Peter chapter 4 verse 5. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. Ay sino po ito? Ay ang Panginoon po ito, ano? Nakalagay dito, ang Panginoon, ano, ay him ang nakalagay dito, him, ano, will judge the living and the dead. Ayan po. Ay pero, ay, kuwan po kasi ito marami pong kuwan dito, ano, interpretation. Yung living ay yung mga buhay. Yung dead ay yung nangamatay. Bubuhayin kasi yan Bubuhayin Oh. Pero, ibang talakayan yan, ano. Pwede rin ito na living, yung mga, parehas na buhay yan, pero yung living ay yung mga saved. At saka itong dead, yung living din, pero ay kwan na, yung walang pag-asa. Ang tao kasi walang pag-asa na maligtas Habag lang po ng Panginoon. Dahil lang sa habag. Maniwala po kayo sa akin. Pagkapanganak ng tao ay dahil sa laki ng kasalanan o puro pira Puro pira, hindi ba? Magpayamang ka anak. Magpayamang ka. Puro pira kasi Kaya, dead na yan. At yung namana natin na customs and traditions, hindi ba? Ay hamak mo yan. Si Jinggoy, tatlong bisis na ngayon na nabilanggo hindi ba? May pag-asa pa ba yan? Ay aywan lang natin. Pero hanggang may buhay, may pag-asa. Pero nga, kung titignan natin ang takbo, wala Hindi ba? Natuto ba siya? Hindi. Yan po ang sinasabi ng Biblia na unless a man is born again O kaya, huwag na yon. Ang sabi ay, for it is by grace that you have been saved. It is the gift of God. It is not of your own work or endeavor. It is the gift of God so that nobody can boast. Ayan po, para walang makapagmalaki. Hindi ba? Kwan lang yan. Habag lang ng Panginoon. Kaya nga ang dasal natin ay kahabagan tayo Kaya nga ang tawag sa Diyos ay mahabaging Diyos. Kasi nga habag lang Unmerited favor. Wala kang pinaghirapan pero nahabag sa'yo. Ay maari siguro ay malungkot ka o nagsisi ka kaya kinahabagan ka. O yun nga, nag-confess ka kaya kinahabagan ka. Ayan po ang nilalakad ko dito. Hindi ba? Pero nga, kung ang puro sasabihin mo ay kalukuhan, ganyan kay Marcolita, hindi ba? Na safe ka na? Ay, walang kwenta yan. Walang mangyayari dyan. Kasi hindi naman siya ang Panginoon Bakit sasabihin na safe? Hindi ba? Niluluko lang ang mga tao. Gusto niyang iparating sa mga tao na sila ang magaling o sila ang may kapangyarihan. Yan po yan. Napakataas, hindi ba? Tinatawalan lang nila ang batas, yung plunder law. Kaya may paglalagyan yan. Ayan po At yun nga, yung kay Jinggoy, between Jinggoy at saka kay Rebilla, bawiin na nila yung sumpaan nila kasi nga ay makukulong sila kasi nga walang iwanan Hindi ba kayo nagtataka? Namatay na si Enrile, nakasama nila dati, pero hindi naman nagsalita ng ganun, na walang iwanan.
ay walang natin kung anong ibig sabihin nila doon. Pero dapat bawiin na nila yan. Kasi nga, ay hindi natin alam, hindi ba? Pero ako, nakikita ko yan eh. Nakikita ko. Idle word talaga. Oh. Ay, pero nga, ay bahala na sila dyan, di ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at dalangin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako na sana ay sa ating pakikinig po, ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.